Hindi matatatak mo kayo. Lulutuin natin. So, meron tayo dito natirang sinigang sampayos. Sampayos. Pag-ibig kasi. Ito naman siya i-minis. Umiinit natin kung electric mag-ibig na to. So, lalagyan natin siya ng kaunting mantika. So, hi guys! So, welcome again sa ating channel. So, it's Galong. Ayan, so for today's video, ano gagawin natin for today's video? So ayan, medyo, oh my god, ano nangyari sa short ko? So, ayan guys, as you can see naman, like, kung ba kung naririnig yun, naka-mic tong phone ko tong recorder. So may mic siya, actually meron sa taas itong kila. So everyone, I know some of you are actually, nakakauwi lang. So ako ay, after all may gala, so ngayon na lang ulit ako nag-vlog dito sa bahay. As in now na lang talaga, since nung mga nakaraan nasa out of town. Pero yung recent ko kasi is nasa, tawag na ito, sa Mindoro, kasama ko si Don DN. So sa 17, makikita ulit kami dahil siya ay papalit ng Dubai. Pero yeah, so far, siya ay didiretsyon ng Singapore para mag-tour sa kanya. So I think, and I hope na ma-enjoy niya yung Singapore dahil last time na nasa Singapore kami is actually 2 days lang ang tinagal namin. So, yun ang pinakamaikli na araw na ginawa na. Kasi from Malaysia to Singapore to Malaysia kasi nag-tour lang. So, thank you so much and yes, papauwi na din yung mag-jowa and I'm so excited. Hindi sa mga padala nila kasi sa sabi na naman, sumisip-sip na naman kayo. Meron ako nakikita nagko-comment na gano'n, nagigigil ako. Sabi ko, Diyos ko pa, wala pa kayo mga kaibigan. Actually, sa totoo lang, hindi ko alam kung anong mga hugot nila sa buhay. Bakit daw gano'n? Kasi hindi ako sumasama sa ibang mga pod. Yes, of course, kasi sometimes I don't like film. Hindi naman din ako nagpupunta sa ibang eksena. Kung hindi naman ako pinapapunta. And actually, alam nila yan kasi never naman din naman ako sinasabihan sa mga gano'n. So, kapag pinapapunta ako, doon lang naman ako napunta. Eh, yung mag-jowa, si Jessica mo sinasabi, punta ka dito. At unless kung may importante, sa mga bayot yun. Kay Madam, yun. Hindi ko alam sa mga Madam. Nala kami Madam Island. Hindi mo ako napunta kasi medyo tamad-tamad din ako sa mga bagay-bagay. Pero, sa ngayon, hindi ko alam kung ano bang maganap natin this coming August. Pero na-excite ako sa kanilang plano. But right now, let's something. Ano bang mga kailangan? Ayun, gusto ko sana ipakilala sa inyo yung mga pinagbibili ko nung last week. Kasi sabihin na naman, ito, natatawa ako. So baka sabihin na naman, Lucas ko, hindi na naman yan. Naiirita ako nung may mga nasasagot na ako sa comment section sa totoo lang. Hindi ko ba alam kung bakit. And may isang beses sa sinabihan, ba't doon ka na lang magtrabaho sa JK bilang mag-waiter ka doon? Actually, na-feel ko na-offend ako doon sa part na pag-waiter. Kasi ang waiter, guys, hindi siya masarang trabaho. So, binlock ko na siya sa YouTube ko. Pero, ayun. Nakakatawa lang kasi nakakadagdag ng spice ang pakikipag-away. Yan. And, so, let's all welcome all of my new things here, guys. So, ayan, dito ako ngayon sa bahay and nung mga nakaraan, kasi puro bili ako kasi sobrang init nga nung last week. Bili ako ng mga lagayan ng tubig. So bili ako ng lagayan ng tubig na Chivago para siyang aqua flask or di kaya hydro flask. So, eto siya guys, it's 18 ounce black tray. So, nabili ko siya sa TikTok. Mura lang siya and ayun. 12 hours yung init, tapos 24 hours yung malamig, tapos BPA free, double wallet, tapos wash hand only. Ay, kabo. 12 and 1 year warranty siya. So, ito yung itsura niya. Wala yung mga, dito kasama yung itong accessories. Ayan. Para ako naka-aqua plus, nakakatuwa kasi dati, gusto ko bumili ng ganito kasi naiingit ako sa mga katrabaho ko dati. Sabi ko, ay, ganyan. Pero sobrang mahal. So, nung nakita ko siya sa TikTok, bumili ako. So, ayan. Pero ito, binili ko to, separate to, ito, pati ito, free tong sticker. So, good thing, yung sticker niya is ka-vibes nung lagayan. So, meron din siyang logo na volleyball, which is I play volleyball.
Oh, di mo uriin. So, 300 something plus ata yung, ano, ito. And then, itong mga accessories, almost 100 plus, ganon. Yon. So, ayan, para hindi na ako magdala-dala at magbaon-baon ng mga bili-bili ng malagayin. So, eto na lang. And may story to, napunta kami ni Dondi dito sa bahay. Nakakuha ko lang neto. Saksawi ang palad, naiwan ko siya doon sa bakery. Eh, buti na lang kami yung bakery. Kakasarado pa lang. So, nag-close pa lang. So, may tao pa sa loob. So, kinatok namin. So, namin. Ayun, nakakaloka talaga. And good thing is na nakuha namin. So, second one, kasama ko din si Dondi. Bumili din ako netong headphones. Kasi yung last time ko, yung earphones ko guys is sumuko na. So, siya. And siya, oh. Ito siya dapat. So, pag nangyari, yan, nabasag. So, nasira na siya. Ayan. Hindi ko alam kung anong gagawin. So, hindi pa ako nagdi-dinner, hindi pa kami kumakain. And iniisip ko kung anong uulamin namin. So, feel ko na baka siguro mag-adobo na lang o sinigang. Kasi may sinigang mix dyan sa lagayan. And, yun, unfortunately, let's get back. Sira na siya. So, ayun, hindi ko na magagamit. So, eto last time, may epic fail naman to. Bumili kami neto nito sa SM, sa MOA. Bumili ako kasi kasama ko siya. Babalik kasi siya ng Cagayan. So, ahatid namin siya sa airport. Kasama si Ate Kat. And, yeah, hindi ko naman layo nasira pala din yung pindutan niya dito. Itong upper volume niya. So, pinapalitan ko kasi meron naman silang 30 days warranty. So, thank you so much sa Miniso for assisting me. Ayan. Thank you so much kasi kilala nila tayo. Ayun. And, inasikaso agad yung item kasi nga defected. And, I think most of their items is parang may mga something wrong or parang nasira during nung kinakargo pa lang. So, next is nako-obsess na ako sa mga caps. So, I bought one cap which is black. Black and gray ang paborito ko. So, ayan. I bought this one sa Miniso din, which is 399. Ay, 299. 299 ba? O, 299 kasi 300 siya mahigit. Ayun, kasi nung mga nakaraan, yung mga sombrero ko, mga labahan. So, ayun, obsessed ako sa mga ganito. And last is, ay, hindi pa pala guys, hindi pa pala lang. So, another one, I bought something sa aking paa. Kasi nakita ko kay Donnie, meron din siyang ganito. Ginamit ko na agad, madumi na siya. Sa TikTok lang din. So, yan. Gagamitin natin siya for out of town. Or maybe, yan. And last, wala pa. Last na ba to? So, nagbili din ako ng t-shirt na style is parang waffle. So, yun. Wala kasi yung, may mga sad parts na nangyari sa akin during nung nagpunta ako. During my Boracay first, yung one day ganap. Nawalan ako ng damit, polo ata yun. Siya yung polo, pati yung puti kong pants. So, bumili ako ng dalawa nito. Buy one, take one siya, pero ang masama is, bumili ako ng gray, pero bumati yung puti. So, nag-review ako dun sa page nila sa TikTok. Sabi ko, wrong item, and it doesn't mean na kapag tawag neto. It doesn't mean na kapag buy one take one is talagang gagalgalin. It should be also follow the instruction tsaka yung rules. So, black and gray. So, tama naman yung black pero yung gray hindi. So, ayun. Dapat pina-follow pa rin nila yung rules. And, ayun. So far, ito lang naman ang ganap natin dito. Pero mamaya tayo ay mag-cook. Gusto ko mag-cook. Yan. Pero sa ngayon is umuulan and yung may mga kailanganin pa kasi kasuhin and last time nag-usap-usap din kami ng ibang wedding. So, hindi ko alam kung anong araw ba darating yung jowa. Pero congrats sa inyo guys. Ikakasal na kayo. At yung pusa ko ay akin. Hi! Maka dyan! So, let's get ready and time is mag-aalas 6 pa lang. So, gusto po, haba ng oras. And kahapon, and medyo, ayan. Saan ako galing yun? So, galing ako ng Imus. Pero, yan, mamaya tayo ay may ganap. So, tayo ay magluto later kasi medyo paggabi na. Paggabi na talaga siya. So, ayan, update ko kayo mamaya guys. Nagsa-start na naman po umulan guys. So, before that, let's try this tea. It's, ano to? Saan ba to galing? Ayan siya.
I never had tea before. Uy, pero nagme-milk tea. Ayun, so, babaan natin ng konti yung ating angle kasi masyado tayong mataas. So, hindi tayo nagmamataas masyado. Ay, mali. Can I use this before? Ayan, so, baba tayo ng konti. Ayan. As you can see, ayun. I'm gonna use this. Ano yung post ko? Hindi ka naman nagpapadede ka, pero magagalit ka. So, nakakatuwa lang kasi yung nagpo-post ako ng ibang mga pictures ko ay yung mga upload ko na video sa channel ko last time. Kasi some people are actually natutuwa dahil nga yung mga kasi nga last time nung kami ni Donnie, hindi naman ako pala masyadong post nung nandun ako sa kanila sa bahay nila Apikat kasi I just wanted to clarify or to make it clear things na parang I wanted to know him. So, ang hirap pala magkaroon ng jowa na medyo mas mataas ang age sa'yo. Like, siguro mga 10 years. 10 years gap kami. Kaya, hindi ko rin alam kung paano mag-hold it. Kasi, ang hirap din kasi naman, kasi 4 years kang single. So, wala ka na mag-ibang alam. I don't know how to handle a relationship. Kasi, tagal na yan. Tagal mo na naging single eh. Pero, ayun. So, hindi ako masyado nag-vlog, but course, mas inaral ko yung pag-uugali ng jowa ko. Kasi nga, ganun ako. So, I need to observe him or parang to understand yung behavior. Ano yung eksena mo? Parang psychology student ka. Understand yung behavior. Pero hindi. Ganun nga, ginagawa ko yun para at least mas maintindihan ko siya lalo at para hindi kami magkaroon ng conflict sa isa't isa. Pag may mga bagay na kailangang pag-usapan. So, see, that's how maturity goes. Maturity, pero, yeah, ganon. But anyways, I'm glad and happy na nakilala ko din siya for that, sa maikling pagkakataon. Kasi, 1 week lang naman eh. So, at least mas malalaman ko pa yung ibang mga kakailanganin kong idagdag pa. So, ilang days na lang din at siya ay mag-fly away na naman. Pero that this time, punta nga daw siya ng Singapore para mag-tour. So, ayun. And hopefully, sa susunod, kasama ko din siyang mag-tour sa ibang lugar, like sa ibang bansa. Pero masyado siyang workaholic guys. So, I think mas, siya. Busy siya ngayon. So, actually, ang excited namin, hindi kami masyado nag-uusap. Like, araw-araw, we don't talk every day. Kasi parang, hindi ko rin alam eh. Mas nagugustuhan ko din masyadong hindi nakakausap. Kasi parang naboboring akong araw-araw. Pero, ayun. Nakaraan, kinakamusta ko din siya. Nagkakamustahan kami. Mostly ako nag-chat kasi nag-chat siya sa Pinas. Sa kanila siya. So, sinasabi ko siya kung kamusta na. And yeah, sabi niya, busy nga din daw siya. So, may mga inaasikaso siyang papeles. So, ayun. Don't bother. So, bahala siya sa buhay niya. Ganun din naman ako. So, yeah. Pero, it doesn't mean na wala kami pakisa-isa. Pero, ayun. And umuulan na naman. And mamaya, nawalan kami ng internet. Nawala yung internet. Bigla namamatay. At nawawalan ng signal. So, mamaya bibili tayong ulam. And yeah, magluto na lang tayo dahil sakto umuulan. As tayo ay magsisinigang. Kasi may naiwang sinigang mix dito sa doon. Sa lagayan na. Ito sa color blue na yan. So, update na lang. And, so ngayon tayo ay French vanilla tea. Bakit lasa nito? Yeah. It doesn't taste too much kasi isa nga siyang tsaa. So, wala siyang kalasa-lasa guys. So, I better to put something like gatas. So, yun. Lagyan natin siya ng gatas. Hold on. So, let's get back. Hindi ko na alam kung anong lasa nito. Naglagay ako ng gatas tsaka ng asukal. Pero 1 teaspoon. Tapos, 1 teaspoon and a half. Kakulay na siya ng ng gongcha. Ayan. Mukha na, kalasa na siya ng night siya na iniinom ko na binibili ko sa 7-Eleven. Natag 57 pesos. So, update na lang tayo guys. Kasi, Diyos ko po, mami.
Puro tayo nakatayo lagi na nagchichika. Mamaya gawin natin yung mga errands natin dito. So, bye Lighta! Okay, so, ayan guys. Muli na naman tayo nagbabalik. So, kanina, nag-chat tayo. And napagpasensya niyo na yung oily face ko. Kasi, ayan. Oil lang talaga yung face ko. So, ayan. Muli na naman tayo nagbabalik. So, after an hour, so, nakabili na natin kapatid ng, pang gagamitin natin sa lulutuin natin. So, meron tayo ditong natirang, ayan, sinigang sa sampaloks. Sampaloks. And, yan, may magic sarap. Tapos, sibuyas, kamatis, at saka siling green. So, ito lang siya. 106 lahat. So, medyo tinipid lang. Kasi ilan lang naman kami. So, pwede naman din siyang pang-ulam na din. Good for 3 or 2 or for 4. Depende lang sa dami ng sabaw ninyo. Pero, ito kasi 106 lahat. So, ayun, so sa 200 na, may natira pa tayong mga, hindi ko alam kung magkano na lang. Anyways, ayun nga, and for that, let's start to cook kasi anong oras na. And, ayun, magsisimula na tayo dahil magagabi na. Anong oras na ba? Mag-alas 7 na, so, ayun, let's start. Let's start. Mga pusang to. Mapipinat talaga kayo, hindi matatatakbo kayo. So, ayan. Magiwa muna tayo ng ating mga, Huwag na natin yung kamatis at kanyang sibuyas dahil actually nagugas na ako kanina and nilugasan ko ulit ko. Pero tubig lang naman. So, gas na rin ito siya. So, huwag kayo mag-alala. Ayan. So, first is ating kamatis. Ayan. Yung kamatis natin pati sibuyas. Dahil nga, ito yung gagamitin natin. So, hindi na ako nagdagdag ng iba kasi wala na ibang mga matitila dito kasi anong oras na gabi na. And, for budget lang naman din kasi hindi naman 7 babonggahan mo dahil kasi ilan lang naman kami, dalawa lang naman kami kakain, wala dito si mama and yeah, so dalawa lang kami dito. So ayun lang, and ang init, so dito tayo maglagay tayo ng electric fan dito sa likod. Okay, show dito guys. So magpasensahan nyo na at medyo madilim dito sa part na to dahil itong taas ay ginawa namin sampayan. So ang sampayan na to ay for dapat sa labas to kaso nga lang umulan and for safety. Hindi naman siya makangamoy araw kasi mainit yung bubog. So ito yung kagandahan kapag ganito, hindi mo pa nalalagyan ng kisame. Pwede mo lagay yung mga sinampay mo. Yan, kasi natutuyo yun siya. Yun yung ginagawa ko kapag nandito sa bahay. And ayan. So, mag-iwan na tayo dahil may ganda ng oras na. So, ayun lang naman. Ang gusto ko kasi sa sibuyas is inihiwa siya ng ganitpis, yung pagitna kasi hindi ko naman siya ini-mince dahil mas maganda siya pag giant cut. Yan. Para at least wala naman siya, hindi naman siya gagawing ginisa kasi for me yung ganong types ng cut is for ginisa. Eh ito naman hindi naman nito. So ito lang siya. So, be careful na lang dito guys. Kung hindi kayo marunong maghiwa, is I think na ipahiwa nyo na lang sa mas nakakaalam. Eksena ba tayong magluluto? Pero hindi nga. I think kung hindi naman talaga kayo ganun ka bongga sa mga pagsaslice-slice ng ganito, I think you should buy or bili na lang kayo ng mga panghiwa ba yung pang food processing. Yung ginaganin ng mana. I think may mga mura man na ganun. Pero kasi sanay kasi ako. Kasi yung tatay ko kasi is dating nagluluto sa sa mall. Like yung fast food. Chowking kasi siya dati. So isang head chef. So ayun, natuto ako sa kanya magluto dahil nakikita ko lang siya. Pero hindi niya ako tinuturuan ha. It's a good advantage kapag may ganung kang parents din. At the same time, hindi kami magkasundo ng tatay ko, pero okay lang naman, natutunan niya din. Pati pagsaing, natutunan ko magluto ng sinaing sa province namin kasi, ayun, dahil nga mahirap ang buhay, kailangan matutong sumabay sa kaganapan. So, dapat doon sa part namin, kasi kapag tatamad-tamad kapag gagalitan ka talaga. So, ayun lang, and yan, hindi kasi mahilig sa buto ng kamatis. So, I'm gonna remove this, pero handy na. Ganun kahirap guys sa province, once na
tawag nito, kapag hindi ka, kung tatamad-tamad ka, hindi ka mabubuhay doon. Noon yun na, pero ewan ko na lang ngayon kasi ang laki na naman na din kasi ng pinagbago ng ibang lugar, especially sa mga probinsya like ngayon. May mga opportunities na not like noong una na talagang hindi ganun ka kabongga. Ayan. Kaya minsan may mga ibang mga taga doon talaga na lumuluwas dito sa Manila kasi ang Manila nga ay more on opportunity unlike sa probinsya. So, ayun. And isa doon ang mga magulang ko. Kaya nagkakilala din sila. So, ito siya. Totally, ayan o. Dalawa lang. Galing. Pwede pa mag-asawa. Nalagyan natin siya sa small piece of this one. Kasi, ayan. Kasi gigisa natin ito siya later. Ayan. At itong sibuyas. So, hindi siya nilalagyan ng bawang ha. Ang bawang is para sa adobo. So, this one na yan. Okay, ris na ako guys. Yan, dito natin siya. Isa-set aside muna natin siya dito. Maliit lang yung spasyo ng lababo namin. So, ayun, may balak. Hindi ko alam kung anong plano namin. Pero nakikita ko na parang gusto ko expand yung bahay. Sa susunod kapag tayo ay, ako na ni Henry. And ito, tanggalin lang natin ito. Ganyan lang siya. So, ito siya sa may back. Ay, sa sibuyas. And by that, kailangan din natin hugasan ng ating karni. Kunti lang naman. Sa panahon, Diyos ko po, dahil sa, nung siguro mga year, hindi ko lang kung anong taon, yung 100 plus or 80 plus marami na. Ngayon, ito na lang yung, yun. Kaya dapat matuto tayong maging practical. So, this time, hindi ako pala gastos talaga ng kung anit-anit sa pagkain. Pero sa mga ibang bagay, napakaano ko gastos. Pero, ngayon, sa food, I think, it's about time na din para maging masinop. Kasi sa ngayon, hindi na biro ang mga presyo ng bilihin. Yan kailangan, tawag nito, talagang alam mo and practical ka sa mga gagawin. So, hindi natin mga angle, pinakatalikod. Ayan, lilipat tayo ng angle ganito. Ayan, so, ayan, so hindi na biro ang mga bilihin ngayon. So, dapat matuto na tayong alamin kung ano mga dapat at hindi dapat. So, ayan. Isama din natin to kasi pampaano din ito. So, nag ko lang siya ng cubes kasi yung gawin natin, alam ko lumiliit pa kasi ito, pero it's fine. And sakto, alam din kasi nung tendera kung ano yung mga cut. Kaya pag pupunta ako ng palengke, pag bibili ako ng baboy, hindi ka ng manok or ng karne, sinasabi ko minsan yung mga lulutuin sa exercise. For example, pang sigang, pang adobo. So, alam din nila yung kung ano ang cut na gagawin. So, ayun. Dati, nung panahon na nakatira pa kami sa Parañaque, kasi yung tatay ko, maalis kasi may trabaho siya. So, naiiwan ako. Ang ginagawa niya, binibigyan niya ako ng 50 pesos. Ang ginagawa ko doon, pinapabili ko ng manok or di kaya baboy sa halagang 50 pesos lang. Kasi ako lang naman ang kakain. And ako yung nagluluto sa sarili ko. So, hindi na ako nahihira. Yan. So, ito na siya. Maliliit na siya. Tapos pinaliit ko lang din. So, I guess okay na. And, yan, mag-delicate lang tayo saglit. So, yung mga pusa ko ay nagre-reklamo. Hindi ko parang sa pusang ito, nagkaanak-anak ka, nagagalit kasi mga anak ko nagpapaderik ka. Ayan. So, tatabi lang natin siya dito kasi lagay sa mga plastic dye. And, lagay siya sa baba. Hindi naman siya batang plastic kasi yun yung pinaglagyan ng ito. So, hugasin lang natin ito dahil gusto tayong gumamit. And one thing, kapag kayo ay gagamit ng kusina, kung magluluto kayo, ayan, ang ginagawa ko kasi sa part ko, pagkatapos ko magluluto, binuhugasan ko yung mga ginamit ko para at least wala na ako liligpitin na maya. So, siya. Muna guys.
So, tapos na and let's start cooking kasi shh, baba! Baba! Pusa! Katilog mga pusa kayo, baba! Yan. Then, kompletuhin muna natin. Buti may ganito kami. Ayan. Kasi nilalagyan ko ng paminta kahit papaano para maglasa pa rin. So, ayan. So, let's start cooking. So, bye! Charit lang. Tayo magsa-start magluto. And yes, meron pa kami natira dito chili garlic na sobrang dami pa. Hindi ko siya ibebenta dahil yan ay ginagamit namin sa bahay. Pero sa susunod, magbebenta ulit kami yan. Wala lang ako yung mga maliliit na bottles. Go order na lang ulit ako. And dito, so nahugasan na natin yan siya kanina. Panungkit pa tayo, Diyos ko po. Ayan, so ito yung aming tsura ng gaya. Ayan. Ginagamit namin yan siya. Itong taas na to for sampayan. Kaya ganun siya ka ano. Wait lang guys. So, ito yung ating gagamitin. And let's heat it up. Alam ko, nabuksan ko na to eh. Ay, hindi pa pala. Ayan. Luluto tayo kasi anong oras na. Ayan. So, painitin lang yan natin siya ng kaunti. Tapos lagyan natin ng mantika para at least pag wala na yan siya, pag mainit na, pwede natin ilagay yung mantika. Kasi pag nilagyan nyo ng mantika, ng ganito pa yan guys, puputok yan. And may tendency na talsikan kayo at mapasok kayo ng mantika. So, hayaan na natin siyang uminit. Kasing init ng ulo natin mamaya. So, ayan, wait lang natin yun siya dyan. So, ito, marami pa kaming chili garlic na medyo, ayan, may dahon ng ano, luto ni mama yan. So, ayan siya. And ito yung tsura ng aming bahay. Medyo wala yung ano namin. Wala yung lamesa. Meron kami din tissue. Just in case. Dami talaga kami tissue guys kasi hindi ko alam, mahilig kami sa tissue. So, ayan siya. Later on. So, update na lang. So, habang umiintay natin kung minute yung ano. And I think mainit na to. So, lalagyan natin siya ng kaunting mantika. Ayan. Kaunting mantika pero yung mantika namin ganito. We don't use other oil. Pero ito, saan ba nabili ni mama? Kasi palengke dito sa Nai. Lagyan natin siya ng kaunti. Ayan, okay na siya. I think, konti lang naman. So, wait na natin kumulo. Or uminit ng kaunti yung mantika para at least. Binabahan ko yung angle para at speaking ganyan-ganyan ako mamaya. And also, we're gonna use this traditional sandok kasi ito yung madalas ginagamit pag magluluto or maghahalo-halo sa sabaw. Ganyan. So, ready na siya and wait na lang natin siyang mag-pulo dahil so yung apoy hindi kasi masyadong ganun kalakas dahil nga baka masunog yung sibuyas. So, ayan, I think okay na siya. So, first, gigisahin lang natin ng kaunti yung sibuyas. Kasi, dito ako magluto eh. Yung ko nang alam, pero sa tabi ko kasi nakuha yung ganitong idea ng pagluto. Like, parang ginagawa niya, binibisa niya lahat ng kailangan gisahin para ganun gagawin. So, yan. Pati yung ganyan-ganyan sa kanya ko dinatutunan yun. So, kung magkakaroon man ako ng ginegosyo, siguro restaurant, tapos ang siniserve fried rice kasi may hilig ko mag-ginegosyo. So, sabi nga nila, wait daw natin mag-golden brown yung sibuyas. Pero wag natin iiwanan kasi mabilis lang masutot ito kasi gawin na ng pawang. Yan. So, kamamerize na siya. So, after nun, let's
dough. Lagay din natin itong ham. Mabilis na lang natin ito. Ilang piraso lang ito. Pero, yeah, that's fine. Ayan. And finally, yung ating, kasi mabilis lang naman maluto yung yung ating kamatis. So, ito na yung next. After that, lagyan natin ng kaunti. Ganun lang ang magluto ko. Baka sabihin kasi nila, mali yung pagluluto mo ganyan. Kasi may kanya-kanya tayo pagluluto guys. Kung baka naman sabihin nyo, mali yung luto ko. Pero this is how I actually cook my own sinigang. Saka favorite food ko siya. Comfort food ko na siya ng bata. Kasi masarap siya kapag ulan. Malamig. So, may sabaw-sabaw. Hinaan ng kaunti ako. That's it. Medyo mainit. So, ayun. And by that, tayo ay maglalagay ng kaunting tubig na mainit para mabilis kumulo. So, wait ba? So, next naman natin is, lalagyan natin siya ng mainit na tubig para at least kumulo siya. Tinostado ko talaga yung sibuyas para at least makain ko. Kasi hindi talaga ako may kumain ng sibuyas na hindi masyadong luto. So, yeah. Ay. So, ayan na guys. Kumukulo na nga. May tubig na tayong kumukulo and let's up. Mabilis yung kumulo. So, ayan. So, the reason kung bakit mainit na tubig nilagay ko is para mabilis kumulo yung tubig. Kasi kapag mainit na yung tubig, tapos nilagay mo siya dito, is kukulo na siya agad. Unlike sa tubig na warm water or just a tubig. So, matagal siyang kukulo and it takes time. Lalo kung ito ay nagmamadali. So, hindi ko alam kung saan kumukuha yung tip na yun. Pero, nakita ko lang din yun siya. Tapos, accidentally, nagawa ko siya pero hindi ko alam. Tapos, meron palang ganun palang Excel. So, but before that, let's just add some, oh god, asin. And then, yeah, magic sarap. Because, ito lang naman ang actually, karamihan mong nilalagay. So, ito ay 1 spoon. So, spoon. Half. Kasi marami yung tubig. So, yeah. And magic sarap. Siguro mga, hindi ko lang po ilang lamin. Paikot lang yun. Yes. Pero dapat yung baboy medyo malambot-lambot na. Para kumulo siya. So, hayaan muna natin siyang kumulo dyan. So, bala ka sa buwet dyan. It's about time and malapit na maluto yung niluluto nating ulam. Yan, anong oras na ba? It's 7:30. So, almost 30 minutes ko na pala siyang ginagawa. So, ayun. Ayun nga, kanina nanonood ako ng mga clips sa Facebook. Sa Batang Quiapo. Diyos ko, nakakaloka. First time ko makakita ng isang karakter sa buong buhay ko nakabit. Tapos, ang lakas ang loob niya.
sana naman maiiwasan natin yung mga ganyan scenario. Kasi sa totoo lang, hindi ko akalain ng mga ganong tao na na-experience ko din sa totoo lang ngayon. Like, paano kayo nagiging matapang sa part na kayo ang mali at kayo ang kabit at ipinaglalaban ninyo yung side niyo kasi mahal kayo? Yeah, although na, it's ano doon na yun, pero Diyos ko po, mali na po yun. Maling-mali talaga yun. So, huwag nyo tutulakin yung mga ganong bagay. Rigor! Hindi ko lang ako kay Lena. Pero hindi ako nanonood ng gano'n. Pero napakita ko lang yung mga clips niya sa Facebook, sa ibang platforms. Like, doon ako nagugulat sa mga ganong tao na ang tapang-tapang sa side nila na sila na nga yung number 2, sila na yung jumper. Hindi ko kinikerry. Pero, yeah. Whether it's about love, pero mali pa rin naman yun. And hindi ko alam bakit may mga ganong tao. Kasi, ayoko na mag-talk. May mga ganong part. Pero, ayun. Sobrang mali. And, yes. Huwag may mga ganon sa mga tao, just lalo sa may mga pamilya at may asawa na wag yung gagawin niya kahit anong gawin niyo kapag nag-aaway kayo. Pero kung hindi na talaga carry ng pagsasama ninyo, edi end. Diba? Diyos ko, kung may divorce lang talaga dito sa Pilipinas, siguro mabibigyan tayo ng pagkakataon. And speaking of that, tatawa lang din ako kasi may mga tao na against sa divorce. And at the same time, may mga taong talagang fully supported. Ako, isa ako doon sa mga supported kasi biktima din kasi yung nanay ko dati ng tatay ko na binubugbog, ganyan-ganyan. So, iniisip ko, paano kaya yung mga ibang ginawang fixed marriage tapos dahil sa pamilya, tapos binubugbog siya ng asawa niya. Diba, sinasabi ng tao, sigurado ang kasal. Sige, kasama ba talaga sa listahan or kasama ba sa kontrata na bugbugin? Or magkaroon ng physical? Diba, hindi naman. So, ayun, hindi ko nag-guess. Tapos may ibang tao na, although na may mga nag-post na, matagal na kami nagsasama ng ng asawa ko, almost 50 years or 52 years. And kahit naman kasi hindi ko siya hihiwalay, hindi ako mag-file ng divorce. Sabi ko, hindi naman kasi talaga mandatory yun. And besides, kung masaya ka sa relationship nyo, sa buhay mo, sa pamilya mo, and bakit kailangan? So, hindi siya mandatory. Di ba? Ang common na logic. So, kayo, sa mga magpaplano mag-asawa dyan, make sure na dapat alam nyo na, or magpapakasal, dapat handa kayo sa mga consequences. Kasi, sinasabi nga na matatanda na hindi ang pag-aasawa yung kasal ay hindi isang kanin na mainit na pag sinubong ay iluluwa mo. So, nag-gets ko yung point na yon. And then, kumukulo na siya. So, ilagay na natin itong siling pula. Pati na nga sila. So, ayan. Tikman natin yun. So, kailangan ng konti ito. So, ayan. For the final show. So, yan mo natin kumulo. So, let's get back. So, ayun. So, totoo lang. Tama naman talaga yung mga sinasabi naman talaga. Pero, hindi naman kasi talaga totally pangkalahatan ng divorce. Pag yung iba kasi, para lang to sa mga taong inaabuso na hindi lang talaga maiwan dahil nga wala naman talaga. Tapos mahal nila. Pero, ayun, kung magkakataon man, why not? Pero hindi ibig sabihin guys na pangkalahatan yun na for mandatory na dapat pag napasa hindi kaya pa na-implement na is dapat maghiwalay kayo. Pero lalo kung masaya kayo, so bakit? Diba? Hindi ko nagigets yung ibang yung mata. Kaya natatawa na lang talaga ako. And, for me, kung mangyari man iyon, edi, I think freedom din sa mga taong inaabuso. And para dun sa mga taong, tawag na ito, ginawan or parang fixed marriage kasi, diba? So, yun lang naman. And, yun yung naano ko na pagtanto ko na ganun. Kasi, gusto ko lang din siya i-share kasi matagal ko na siyang pinuputo. Kasi lagi ako nagpo-post sa Facebook ng mga ganyang bagay. Sabi ko, hindi naman talaga mandatory yan. So, bakit kailangan mong hiwalayan, diba? So, ayun lang. So, fight me. And, yun. And please, wag niyo akong lapagan ng mga Bible verse na ganito, ganyan. Kasi, sa totoo lang naman, kung sasabihin man natin na ang marriage is kasama sa kontrata, ang magbubuga, or di kaya physical abuse, or di kaya pangangaliwa, wow, gano'n na lang, di kabog.
Pero, as I said, sa lahat, hindi siya mandatory, hindi siya pangkalahatan. Para lang to sa mga gustong takasan ng ang mga pang-aabuso, pangangaliwa, at the same time, ganon. Kasi, hindi lahat masaya sa marriage. May iba na napipilitan, may iba na dahil lang sa ganito, ganyan. May iba na nagkamali. Siyempre, hindi naman tayo perfectong tao, diba? So, ayun. So, ayun lang. And thank you so much sa pakikinig. And I think, pakuluan natin ng konti. Konti lang yung sabaw. At ayaw ko ipakita dahil, ayan, mamaya ko na lang siya papakita guys. Kasi, yun lang naman. Ganoon naman ang ganap ko dito sa bahay. It's either nakatuto ako sa laptop, kausap yung ibang bayot, sila Jessica. Tapos, ayan, nanonood ng mga mga video sa Facebook, sa kung saan man. Tapos, vlogging. Ayan, tapos live. Yun yung ganap natin dito. Hindi kasi ako palalabas ng bahay. So, lalabas na lang ako ng bahay kapag may mga play or laro ng volleyball dito sa amin. So far, wala naman. And maulan. And dito lang muna ako. And preparing sa mga gagawin next month. So, ina-excite ako next month. So, ayun lang. Update na lang tayo, guys, kapag okay na to. Kasi, nagugutom na ako. Ayoko na chumika. Mamaya na to. Bye-bye muna. So, ito na siya, guys. Ayan, oh. Oh, yan. Kumain na. Ito siya. Tapos may chili garlic. Tapos ito. Yan. Na, kasi anong oras na? Late na. Ayan, let's eat. And bye-bye, guys. Maya na lang ulit. Nagugutom na ako. So, bye.